Sa Matthew chapter 4 na atin pong binasa ngayong umaga, nakakatuwang isipin din na makikita natin ang ating Panginoon na nagpasimula ng kanya pong ministeryo. Si Jesus ay ipinanganak sa kalagitnaan natin, and after 30 years, siya po ay nagsimula o nagbukas ng kanya pong tinatawag na public ministry. Nakakatuwa lang, sapagkat in the first 13 years ng ating Panginoon, recorded ang nangyayari sa kanyang buhay. Simula sa araw na siya ipinanganak, hanggang na siya po ay itinalaga sa templo, hanggang na siya po ay pumunta sa Jerusalem at nakipagbalitaktakan sa mga experts of the law. But after those years, ang sinabi ng salita ng Panginoon, si Jesus ay lumaki nang mayroong takot sa Diyos, nang mayroong katalinuhan at kinalulugdan ng Diyos at ng tao. Wala nang binanggit ang salita ng Diyos kung ano ang ginawa ng ating Panginoon after na siya po ay 13 years old. Walang nabanggit kung saan siya pumunta. Wala ding nabanggit kung ano ang kanyang ginawa, kung siya ba ay nag-aral, kung siya ba ay nagkaroon ng hanap buhay, kung siya ba ay namasyal sa iba't ibang lugar. Walang nabanggit na ganong detalye ang salita ng Diyos. Bagamat merong mga apocryphal books na nagkikwento kung anong nangyari kay Jesus noong mga panahon na silent ang salita ng Diyos sa buhay ng ating Panginoon. And then in Matthew chapter 4, makikita po natin na bumukas po ang salita ng Diyos o naikwento ng salita ng Diyos ang pangyayari matapos mabautismuhan ng ating Panginoon. And it is believed that Jesus is already 30 years old during this time. Kasi sa Biblia, ang mga Levites, ang mga priests, ay nagsiserve in their public ministry at the age of 30 and retires at the age of 50. So nagsisimula sila ng 30 anyos ng kanilang paglilingkod sa public ministry bilang priest, bilang Levite, and then nagre-retire sila, nagre-retiro sila sa edad na 50. So ilang years lang ang public ministry usually? Nasa 20 years. So, ang ating Panginoon during those silent years, hindi natin alam kung anong ginagawa niya. But for sure, merong ginagawa ang ating Panginoon. Now, sa chapter 4 ng atin pong binasa, makikita po natin, matapos po na mabautismuhan ng ating Panginoon sa ministeryo ni Juan na tagapagbautismo. Juan na tagapagbautismo. Makita po natin na si Jesus ay dinala ng kaaway sa stage of temptation. Merong 3 temptation na nangyari sa ating Panginoon. And it represents the 3 areas of temptation sa buhay, maging nating mga mananampalataya. Una, dahil ang ating Panginoon ay nagkakaroon po ng fasting for 40 days and 40 nights. 40 days and 40 nights, maraming debate dyan kung umiinom ba siya ng tubig o hindi. Pero wala namang sinasabi ang Biblia kung uminom siya ng tubig o hindi. Basta ang sinabi lang ng Biblia ay, si Jesus ay nagpupuasa for 40 days and 40 nights. And then Satan, the tempter, ay lumapit sa Panginoon. And he saw words of temptation, of doubts sa ating Panginoon. Ano ang sinabi ni Satan? Kung totoo na ikaw ang anak ng Diyos. Kung totoo na ikaw ang anak ng Diyos. Kaya minsan, kahit din sa ating mga ministry din, totoo ba talaga na Kristiyano ka? Totoo ba talaga na anak ka ng Diyos? Sometimes we are being tempted by the enemy by sowing words of doubts ng atin pong kalagayan, katayuan sa harapan ng ating Panginoon. So Jesus was tempted gamit po ng tinapay. And this is the first area of temptation. Yung lust of the flesh na meron po tayo,
yung pangailangan ng ating katawan. Sa kalagayan ng ating Panginoon, 40 days na siya po ay nagfa-fasting, tinapay ang kanyang kailangan. And many of us fail in this temptation. Sometimes ang mga physical needs po natin ang naging dahilan upang hindi po natin magawa ang kalooban ng Diyos. Sometimes ang ating mga physical needs ang naging dahilan upang hindi po natin matupad ang kalooban at nais ng Diyos sa ating buhay. And then secondly, ang ginawa po ng kaaway, dinala si Jesus sa isang napakataas na bundok. Actually, napuntahan namin ito, Sister Helen, nung kami nag-visit sa Israel. Ito po ay isang bundok na tumatangway, ano ba tawag dyan? Naka-face sa syudad ng Jericho. Jericho is the lowest city ng mundo and the oldest city ng mundo, sang-ayon sa kanilang claim. Kasi ang Jericho pala, Sister Billy, below sea level. That's the lowest city. Kaya sa Jericho, ang gaganda ng mga pananim doon kasi napakataas ng concentration ng oxygen. Ang lalaki ng mga dates, ang pinakamasarap na dates sa buong mundo, makikita sa Jericho. Ang pinakamalalaking mga gulay, makikita sa Jericho. Kasi napakataas ng concentration ng oxygen. Kaya ang mga tao doon nangahaba din ng kanilang mga buhay kasi ang taas ng concentration ng oxygen. And then, sa gitna po ng disyerto, dyan sa awang ng mundo, kasi kwayan siya, parang bitak ng lupa, itong Jericho, itong Jordan River, itong Dead Sea, bitak ng lupa yan. Napakalaking bitak ng lupa. So, sa paligid po niyan, puro disyerto, pero yung Jericho po ay green na green. At ipinakita sa kanya ng kaaway ang syudad at ang karangyaan ng mundo. At anong sinabi ng kaaway? Kung ikaw ay luluhod sa akin, ibibigay ko sa iyo ang mga karangyaan ng mundong ito. In the middle of parched land, ang gaganda ng mga tanawin, ang gaganda ng mga greeneries, ang gaganda ng mga pananim. Ang sabi ng kaaway sa kanya, pag lumuhod ka sa akin, pag sumunod ka sa akin, ibibigay ko sa iyo lahat ng ito. That is the lust of the eyes. Ang ganda na magkaroon ng kayamanan. Ang ganda na ma-achieve mo yung mga meron ang sanlibutang ito. Posisyon, kayamanan, impluensya. Ang sabi ng kaaway, pag lumuhod ka sa akin, ibibigay ko ang lahat ng ito. And yet, ang ating Panginoon ay nanagumpay pa rin sa temptation ng kaaway na ito. Hindi pa rin nagtigil ang kaaway. Dinala ang ating Panginoon sa pinakamataas na tore ng templo. Kung saan ang toreng ito ay nasa bangin, malapit sa bangin. At sinabi ng kaaway sa kanya, kung magpatihulog ka, mapapatunayan mo, hindi kailanman masasaktan ng iyong paa kasi yan ang pangako ng Diyos. Nasusulat, kahit ang Satanas gumagamit din ng Biblia in order to further his intention sa buhay natin. Kaya dapat naging matalino po tayo kung ang salita ba ng Diyos ay ayon sa kalooban ng Diyos o sang-ayon sa kalooban natin. Yung salita ba ng Diyos na ating pinapakinggan, naririnig, o pinanghahawakan, ayon ba talaga sa kalooban ng Diyos? O sa ating sariling interpretasyon lamang? O sa ating sariling kagustuhan lamang? Satan is using the Word of God in order to tempt us and to lure us away from the Lord. Ginagamit ng kaaway, maging ang salita ng Diyos, upang ilayo tayo sa Panginoon. Noong isang gabi, merong nag-message sa akin, Pastor, please pray for me. I want to talk with somebody. Gusto ko pong may makausap habang nakakapit pa ako sa Panginoon. Malapit na po akong bumitaw sa Panginoon, Pastor. Yeah, it's true. Ito'y sitwasyon na dapat po nating malaman. And yet, ang ating Panginoon, napagtagumpayan niya ang temptation na ito. Ang temptation ng pagiging astig.
ang temptation na meron kang naabot, ang temptation na meron kang napatunayan. This is the pride of life. So there are 3 areas of temptation. The first is the lust of the eyes, the lust of the flesh, and even the pride of life. Paano po napagtagumpayan ng ating Panginoon ang temptation ng kaaway? Salita din ng Diyos. It is also the Word of God. Rightly divided, rightly understood, according to the context of the Word. Ang salita ng Diyos, marami pong mangaral sa panahong ito, marami pong nagtuturo sa panahong ito, pero napakahalaga na ang pangangaral at pagtuturo ay naaayon sa tamang pag-aaral, tamang paglalapat ng salita ng Diyos. Amen! Amen! Praise the Lord. So, matapos po ang temptation, ano po ang sinabi ng salita ng Diyos sa verse 12? Si Jesus ay nagsimulang mangaral. Pero, umalis si Jesus sa Nazaret. Ang Nazaret po ay isang bulubunduking lugar. Bundok po yon, nasa bundok. Lumipat siya sa Capernaum. Ang Capernaum, kuwan pala yan, Sister Billy, ang gusto sabihin ng Capernaum ay village ni Nahum. Village ni Nahum, ni Propeta Nahum. Pero, ayan ang kanyang pangalan. Pero sabi naman ng iba, maaring hindi naman yun ang gustong sabihin. Now, ang Capernaum ay isang syudad na makikita sa baybayin ng lawa ng Galilea. Isa po siyang syudad na makikita sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sea of Galilee. Tinawag lang siyang sea, dagat, pero ang totoo, isa siyang lawa. It is a fresh water lake. Gustong sabihin, parang Laguna Divide dito sa atin o lawa ng Taal dito sa atin. Bagamat ito po ay situated sa isang lawa, ang Capernaum ay sentro ng fishery industry. Gustong sabihin, ang pangunahing hanap buhay ng mga tao dito ay mga mangingisda. Doon kami nakatikim ng tilapia na ganyan kahaba, Brother Roger. Ganyan kahaba na tilapia. Required, pag pumunta ka pala doon, nire-require ng tour guide na bumili ng St. Peter's fish. St. Peter's fish ang tawag sa tilapia. Ganyan kahaba siya. Isang mangkok, isang malukong na mahaba. $20. Steam na tilapia. Oh, sarap talaga siya. Steam na tilapia na merong pinigaan ng lemon. Walang kalamansi sa kanila. Sa Pilipinas lang ang kalamansi. No? So, pinigaan ng lemon. $20. Wow, sarap, no? So, ang laki ng tilapia, ang haba ng tilapia. Mula ulo hanggang kwan. Hindi mo halos maubos kainin yung laki ng tilapia na yon. That is Capernaum. Lugar na kung saan ay sentro ng pangisdaan. Sila po ang nagpo-produce ng, kung dito sa atin ay bagoong. Ibang klase naman ang bagoong sa kanila kasi malalaking mga isda, ang kanilang mga chinachap-chap ng medyo malalaki-laki, ilang strips na ganyan, at saka fini-ferment. At nagsusupply sila ng ganong klaseng isda sa buong imperyo ng Roma. Kaya nga, mayayaman ang mga tao doon sa lugar ng Capernaum. Sila ay may magandang kabuhayan. And Jesus Christ chose that city as the first center of His ministry. Ano sa palagay ninyo? Ang mga tao kaya ay may panahon para pakinggan si Jesus? Ang salita ng Diyos ay nagsabing wala. Hindi nakinig ang mga tao kay Jesus sa Capernaum. Sobrang busy ng mga tao.
Ang dami nilang ginagawa. Busy sila sa kalang kabuhayan. And yet they never listen to the Lord Jesus Christ. To the point that the Lord Jesus Christ has pronounced curse on that 3 cities ng Capernaum at saka sa nakapaligid ng mga lugar kasi hindi sila nakinig sa ating Panginoon. Sabi ni Jesus, kung sa panahon lamang ni Noe, maaring makinig ang mga tao, pero ang mga tao sa lugar na ito, hindi nakikinig. Alam niyo po ang nangyari? The city of Capernaum at saka mga paligid ng mga syudad ay nawasak ng lindol at hanggang sa panahong ito ay walang city na nakatayo doon sa lugar na yon. It is known as the cursed city sa panahon ni Jesus. So, and yet, sa paligid po ng mga taong hindi nakinig sa ministeryo ng ating Panginoon, sa pangangaral ng ating Panginoon, merong 4 na lalaki na nakinig sa Kanya. It is Peter, Andrew, John, at saka James. 2 magkakapatid. Magkapatid si Pedro at saka si Andres. Magkapatid si Jaime at saka si John, si Juan. Magkakapatid sila. Okay. So, sa verse 20 ng chapter 4, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa nakraan, ing badaan ninra kag inra pagpangisra, ag nagsunor. Sa ida. Sa verse 22, ganun din ang sinabi. Matapos lapitan ni Jesus, si James, at saka si Juan. Ano ang sabi sa verse 22? Ag sa nakraan, ing bilin ninra kag inra tatay, ag inra rayapang, ag nagsunor sa ida. Pansinin po natin itong mga bagay na ito. So this is an invitation to an encounter. Where are our nets? Nasaan ang ating mga lambat? Nasaan ang ating mga rayapang? So makikita po natin sa pagbubukas noong ministeryo ng ating Panginoon, clear para sa ating Panginoon na siya po ay merong misyon. Sa verse 17, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tuna it kato, ing tunaan ni Jesus kag ida pagbantala, nak maghinoysoy kamo, dahil mayungotay kag paghari it Diyos. Ito po yung ginawa ng ating Panginoon. Matapos na siya po ay matempt doon sa temptation na ginawa ng kaaway, ang ginawa po ng ating Panginoon, sinimulan niya ang pangangaral, ang pagbantala. At ang kanyang pangangaral ay nagsasabi ng ganito, magsisi kayo sapagkat nalalapit na ang kaharian ng Diyos. Maging ang ating Panginoong Hesukristo ay patuloy pong nangangaral at nagtuturo, sumisigaw, magsisi kayo sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos. Jesus came to the world with a mission. Pumunta ang ating Panginoon sa mundong ito dahil meron pong misyon. Ang sinabi niya sa John chapter 19 verse 10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Ang anak ng tao ay pumarito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Si Jesus, sa kanya pong incarnation, sa kanya pong pamumuhay sa mundong ito, in physical flesh, He came with a mission to seek and to save the lost. Kaya nga sa verse 17 ng teksto na ating binasa, ang sigaw ng ating Panginoon, magsisi kayo. Pwede yung pakisabi natin sa ating sarili, magsisi ako. It's still relevant sa atin ngayon. Minsan sabihin natin, wala akong kasalanan, pastor. Wala akong pagkakamali, pastor.
Pero ang sabi ng salita ng Diyos, pag sinabi mong hindi ka nagkasala, ikaw ay sinungaling. Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo nagkulang. Lahat tayo nagmalabis. Kaya ang patuloy na panawagan ng ating Panginoon, magsisi. Ang hinahanap ng ating Panginoon, yaong mga nawawala at kailangan pong maligtas. Now, Jesus came to the world with a mission. What then is a mission? Mission is a clear statement of an individual's or organization's goals and purposes. Tanungin po natin ang ating sarili. Sarili lang. Ano ba talaga ang mission ko sa buhay? Tanong nyo lang sa sarili ninyo. Ano ba talaga ang mission ko sa buhay? Ano ba talaga ang goal ko sa buhay? Ano ba talaga ang purpose ko sa buhay? We need to reflect on this. If we want to encounter God, what is our goal? What is our purpose? Ito'y panawagan sa atin palagi. We want to have an encounter with the Lord. For what? I want to worship God. For what? I want to serve God. For what? Para saan? Maraming mga tao gustong magkaroon ng posisyon. Wala namang purpose. Para lang magmalaki. Para lang may papel. Para lang may title. Malapit na rin ang eleksyon ngayon. Tingnan nyo rin kung anong purpose nila. Tingnan nyo rin kung anong goal nila. Yung susuyo sila sa atin, sasabihin nila, gusto kong maging congressman. Gusto kong maging senador. For what? Amen. Amen. Dapat tinitingnan natin. Hindi lang dahil kamag-anak natin. Hindi lang dahil kakilala natin, kaibigan natin, kumpare natin. Tingnan natin ang kalang platforma. For what? Kaya nga nagsasuffer ang ating bansa, ang ating bayan, ang ating probinsya, ang ating barangay. Kasi ang nailalagay natin sa posisyon ay walang clear na misyon. Maging sa ating buhay pananampalataya, dapat may clear na mission din tayo. Hindi pwede na kagaya ng sinabi ng kanta, when I was a little boy, I asked my mother, what shall I do? Iba na sa English, babae ang kumanta noon eh. Anong sagot ng mother? Que sera, sera. Whatever will be, will be. Ay, hindi ganoon ang buhay. We should have a clear statement. We have a clear perspective of our goal, of our purpose in life. As Christian believer, ano ang mission natin? As church officers na naitalaga sa araw na ito, ano ang mission natin? Of course, sa Foursquare, meron tayong mission statement. Nakalagay yan sa ating mga bulletin board. Ang ating mission statement. Bilang Foursquare believer, bilang member ng Church of the Foursquare Gospel in the Philippines, we have a mission. Mission, help people to focus on their goals. Kaya sa halip na magdili-dali tayo araw-araw, kung ikaw ay merong mission sa buhay, meron kang ginagawa araw-araw. Kasi may mission ka sa buhay. It help you focus on your goals, on your tasks, and your resources. Why? Because first, mission provides direction. Ang mission po ay nagpo-provide ng direksyon sa atin. A mission help people know what they need to do and where they are going. Ang mission po ay nakatulong sa atin upang malaman natin kung ano ang dapat nating gawin at kung saan tayo patutungo. So bilang opisyal ng iglesyang ito, bilang miyembro ng iglesyang ito, ano ba talaga ang dapat nating gawin? Saan ba talaga tayo patutungo? Kaya nga napakahalaga ang pagdalo sa mga meetings,
Napakahalaga ang pagdalo sa atin pong mga officer retreats. Kasi doon natin pinag-uusapan saang direksyon tayo pupunta. Ano ang ating mga priorities? Ano ang dapat nating gawin? Ikalawa, mission helps us in prioritizing our tasks. Alam nyo, ang daming pwedeng gawin sa mundong ito. Kaya nga may kasabihan sa Tagalog daig ng maagap ang masipag. Saan ang mas mabuti? Pagiging maagap o pagiging masipag? Pero ang kasabihan nagsasabi ng ganyan, daig ng maagap ang masipag. Bakit? Kasi yung mga masisipag, walang napupuntahan. Walang napupuntahan yung masisipag. Ang dami-daming ginagawa, tinan mo sa trabaho, sa inyong opisina. Sabihin nyo, bakit ito, na-promote ito? Ay mas masipag ako sa kanya? Bakit siya ang na-promote? Ay maagap Unang nakarinig, mayroong open na, position. O di siya agad ang unang nagpasa ng dokumento. Ay ikaw, ang dami-dami mong binubuting ting. Hindi mo narinig yung announcement na malayan mo lang, may bago na pala, dapat sa akin yun. Lalo pa ngayon, di ba, Sister Claudette? Ang basis ng promotion, una ay papers. Ang sipag-sibag nating magturo, nakalimutan nating mag-aral. Ay di na-promote yung mas bata sa atin, mas nauna pa yung bata kasi maagap silang nag-aral. Nag-aral ng master, nag-aral pa sa TESDA, nag-aral pa sa mga special trainings. Kahit mas masipag ka sa kanya, naunahan ka. Maagap siya Maging sa buhay natin, ang dahilan kung bakit ang mga Pilipino ay may chronic problem of being late, kasi sobrang sipag natin. Tama, no? Chronic problem talaga yan. Nakabihis ka na para pumunta sa simbahan, paglakad mo doon sa may sala, nakita mo, kalat-kalat yung mga laruan, nag-ayos pa. Ayos. Nakabihis na yun, ha? So, anong nangyari? Na-late. Sipag. Kaya sabi ko parati sa mga kaibigan ko, kung trabaho ang titingnan mo, hindi ka mawalan ng trabaho. Mamamalayan mo na left behind ka na ng marami. Nale-left behind. Too much dedication. So ano ba talaga? Maraming tasks. Ano ang dapat nating gawin? We need to prioritize our tasks. Isa din ito sa temptation na meron ako. Ang dami kong gustong gawin, Pastora Flor. Pero sa huli na-realize ko rin, isa lang pala ang katawan ko. Isa lang pala ang katawan ko. At dahil sa napakaraming gusto mong gawin, hindi mo nagagawa ang pinaka-best para sa isang bagay. So, prioritizes our task. Yan ang second role ng mission. It helps us identify what is most important at kung ano ang dapat unahin. Ano ang dapat unahin? Ikatlo, bakit mahalaga ang mission? It identifies challenges. A mission can help people anticipate potential problems and prepare for those challenges. Kaya nga meron tayong tatawag na SWOT analysis sa leadership, merong SOAR analysis sa management, kasi inihahanda mo ang iyong sarili sa maaring problema na maaring kaharapin mo in the process of time. So napakahalaga na clear para sa atin ang mission natin. Ikaapat, it manages our resources. Tandaan po natin, resources are not unlimited. Ang resources ay hindi unlimited. Sapat ang resources pero hindi unlimited. Kaya dapat alam natin kung saan natin i-allocate ang ating mga resources.
Minsan sinasabi, ang dami namang pondo, ang dami namang pera. Pero alam nyo, even in personal life, pagtanggap mo ng allowance mo, ang laki-laki ng allowance mo, tapos bili ka dito, bili ka ng ganyan, order ka dito, order ka ng ganyan, darating po ang point, nakanganga ka na lang, kasi yung mas importanteng pangailangan mo, hindi matugunan, kasi nga, hindi na pagplanuhan, hindi na allocate, hindi na manage ang ating mga resources. And lastly, it increases accountability. Yung mission natin, yun ang magiging basis natin ng evaluation ng ating sarili. It helps us to be more responsible for our actions. Yung mission natin, nakakatulong sa atin upang maging responsable tayo sa ating mga actions. Tandaan po natin, Jesus came to the world with a mission. Ano ang mission ng ating Panginoon? To seek and to save the lost. Secondly, Jesus invites us to join Him in His mission. Iniimbitahan tayo ng ating Panginoon na sumama sa Kanya, sa Kanyang mission. Tingnan po natin ang ginamit ng ating Panginoon sa verse 19. Ano ang sinabi ng ating Panginoon? Ano ang paanyaya ng ating Panginoon? Sa verse 19, ano ang sabi ni Jesus? Ang sabi niya, ing ayaba sinra ni Jesus, malay, sunor kamo sa ako. Yun ang sabi ni Jesus. Ang sabi ni Jesus kay Andres at kay Pedro, kay Simon, malay, sunor kamo sa ako. Ang Greek word niyan ay, tingnan natin, come, follow, diute. Yan ang sinabi ni Jesus. Come, follow, diute, yung Greek niya. The word diute is a call for individuals to follow, to gather, and to pay attention to a significant message or event. Hindi lang siya nagsabi na, palay ka mo. Hindi lang. It is an intentional call. It is an invitation. Sometimes it is a command to come, to approach Him, magpalapit sa Kanya, hindi lang makinig, kundi lumapit sa Kanya upang pakinggang maigi. Ang paanyaya sa atin ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, makinig kayo ng maigi. Amen. Yan ang paalaala, yan ang invitation sa atin ng ating Panginoon. He is inviting us to come to Him, to learn from Him, to follow Him, and to become like Him. Iniimbitahan tayo ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya. Iniimbitahan tayo ng ating Panginoon na matuto sa Kanya. Iniimbitahan tayo ng ating Panginoon na sumunod sa Kanya. At iniimbitahan tayo ng Panginoon na maging kagaya Niya. Yan ang gustong sabihin ng ating Panginoon, malay ka mo, come. Lumapit sa Kanya, matuto sa Kanya, sumunod sa Kanya, at maging kagaya Niya. In Matthew chapter 11 verses 28 to 30, ito ang sinabi ni Jesus, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Mga kapatid, ang paglapit kay Jesus ay nangangahulugan ng dalawang bagay. To obey His teachings and to imitate His example. Ang paglapit kay Jesus ay nangangahulugang sumunod sa Kanyang katuruan at gayahin ang Kanyang halimbawa. Obeying and imitating
are not ends in themselves, but they are just means for greater good, for greater end. Because the goal for believers is to become like Jesus Himself. Ang pagsunod kay Jesus, ang pagkatuto sa katuruan ni Jesus, at ang paggaya sa halimbawa ni Jesus ay means lamang at hindi goal. Bakit? Sapagkat ang goal ay maging kagaya ni Jesus. If we stop on obeying and imitating His example, we become religious. Pag huminto ka lang sa pagsunod kay Jesus, hanggang doon lang sa pagsunod, hanggang doon lang sa panggagaya, nagiging relihiyoso lang tayo. Nagiging relihiyoso lang tayo. Nagiging judgmental tayo. Nagiging Pharisee tayo. Pag hanggang pagsunod lang at paggaya ang ginagawa natin, nagiging Pharisee tayo. Bakit? Kasi pag nakita mo yung kapatid mo, iba ang ginagawa niya, ginajudge na agad natin. O, biyati kinao, abang rugay ay sa simbahan, worldly ragihapon. Kasi hanggang doon lang sa pagsunod, hanggang doon lang sa paggagaya. Pero ang totoo, hindi nababago yung puso. Hindi nababago yung puso. Nakafocus sa panlabas. Obeying the commands of Jesus and imitating the examples of Jesus are just a means for a greater purpose. The greater purpose is to become like Jesus. When He saw a prostitute, anong sinabi ni Jesus? When He saw a tax collector, ano ang sinabi ni Jesus? Nung nakita ni Jesus ang makasalanan, anong sinabi niya? Maging kagaya ng ating Panginoon. 1 John chapter 2 verse 6, whoever says he abide in Him ought to walk in the same way in which He walked. Ang sinumang nagsasabing kasama ko si Jesus ay dapat maglakad kagaya ng paglalakad ni Jesus. So, when Jesus Christ invited them, come, follow me. Malay, sunod ka mo sa ako. Ano ang kanilang tugon? Sa verse 20. Ano ang tugon nila? Sa verse 20, ang sabi ng salita ng Diyos, sa nakraan. Ganon din naman sa verse 22, ang sabi ng Panginoon, sa nakraan. Yun ang tugon nila. Sa English, ang sa nakraan ay immediately. Immediately. Eutheos, sa Greek naman. Immediately o sa nakraan, it conveys a sense of immediacy or promptness. It conveys a sense of immediacy or promptness. It often describes action that occur without delay, emphasizing the urgency or directness of the response or event. And because of this, these people has experienced great experiences with the Lord. Sa nakraan, ano po ang kanilang ginawa? Immediately, they left. Ang sabi ng salita ng Diyos. Yung word na left, iniwan. Pero may mas malalim pala yan. Nung inaral ko yung kanyang Greek word, aphentes, gustong sabihin left. Left or iniwan means a conscious decision to release. Conscious decision to release. Hindi lang nila binitawan kasi nabigla sila. Hindi binitawan ni Andres, ni Pedro, hindi iniwanan ni Jaime at saka ni Juan ang kanilang bangka
at ang kanilang mga nets. Kasi na-starstruck sila kay Jesus. Hindi pa kilala si Jesus noon, Sister Billy. Hindi pa superstar si Jesus during the time. Hindi pa kilala ang ating Panginoon. Hindi nila iniwanan, hindi nila binitawan ang kalang lambat kasi natakot sila kay Jesus. Hindi. Ang ginamit na salita ay aphentes. It is a conscious decision. Gingbana-bana ninra. Pinag-isipan ninra. Another meaning ng word na aphentes is to give up and to keep no longer. It means that matapos nilang marinig ang paanyaya ni Jesus, pali ka mo, sunod ka mo sa ako. Their nets and their boats are no longer controlling them. Ang kanilang lambat at ang kanilang rayapang ay hindi po na nagkokontrol sa kanila. It means that their only livelihood, the only craft that they know, are no longer controlling them. Hindi na hadlang sa kanila ang kanilang hanap buhay. Pwedeng pakisabi sa iyong katabi, hindi na hadlang sa iyo ang iyong hanap buhay sa pagsunod kay Kristo. O, pwede mong sabihin sa katabi mo, hindi na hadlang ang iyong bahay sa pagsunod kay Kristo. Sabihin nyo rin sa iyong katabi, hindi na hadlang ang iyong trabaho sa pagsunod kay Kristo. O, di ba? Kayuday, no? Yun pala ang gustong sabihin ng aphentes. Minsan, nakakarinig kasi ako, Pastora Flor, nung preaching nito, ang iniisip ay, badaan yung ini mo, hindi ini mo pagbalik-balikan. Pero kung titingnan mo sa account, nangingisda pa rin sila. Even the Lord Jesus Christ commanded them to fish, di ba? Sabi ni Jesus Christ, may bayaran tayo sa temple, punta muna kayo doon, mangisda muna kayo doon. Pagkakuha nyo ng isda, buksan nyo yung bunganga, may pera doon. Pero, nangingisda pa rin sila. Nangingisda pa rin sila. Pero ang kanilang pangingisda ay hindi nahadlang sa pagtugon nila sa pagsunod sa Panginoon. Amen. Amen. Ay, Pastor, hindi muna po ako kasi walang tao sa bahay. Ano sabi? Ay, kasi po may trabaho ako. Ganyan. Pero minsan, nagagawa ng paraan. Amen. Praise God. Aphentes, they left their nets. They left their father. They left their boat. Hindi gustong sabihin noon, hindi na nila binalikan. Pero it means pala, wala nang kontrol sa kanila yung kanilang lambat, wala nang kontrol sa kanila ang kanilang baruto, ang kanilang rayapang, ang kanilang boat sa pagsunod kay Jesus. How many times that we use as alibi yung atin pong mga hanap buhay para hindi sumunod sa kay Jesus? How many times that we use our family as alibi to follow the Lord Jesus Christ? How many times that we have used many things as an alibi to obey the command of the Lord? Immediately, sa nakraan, hindi na naging hadlang sa kanila ang kanilang mga nets, ang kanilang mga boats sa pagsunod kay Jesus. And then the third word, parang pang-apat na ito pala, no? Followed. Ako, lotheo. Anong gusto sabihin nito? It means to follow. It means to accompany.
In the context of discipleship, it signifies following Jesus both physically and spiritually. It implies a commitment to adhere to the teachings and lifestyle of Jesus, often involving sacrifice and a change of direction in life. Yan ang gustong sabihin ng akolotheo. Akolotheo. A commitment. So when you say commitment, hindi lang yan isang araw. Sa mga officers din natin, ang commitment po natin, hindi lang tayo dadalo sa first meeting, second meeting, and then sa kasunod na mga meeting, ay wala na rin. It is a commitment. Kung ano yung ating napagkasunduan, kung ano ang ating direksyon, it is a commitment for us. And this commitment involves sacrifice and even a direction, a change of direction in life. Sa sinaunang konteksto ng mga Hudyo, especially sa panahon ni Jesus, ang pagsunod sa isang rabbi o sa pagsunod sa isang teacher is a common practice. That's why Jesus Christ is called a rabbi, because he has disciples. Meron siyang tagasunod. Ang mga disciples would leave their homes and occupation to learn from and to emulate their teacher. So it means that bilang pagtugon sa panawagan ng ating Panginoon, it demands a total allegiance and often a countercultural decision. So may connotation po ang word na akolotheo sa loyalty, dedication, and having stronger relationship and bond between the master and his disciples. So what are the nets and the boats for us? Ano po ba yung mga lambat at mga rayapang para sa ato? Nets and boats might represent our familiar environment. Doon tayo sanay. Doon tayo bihasa. Familiar environment. But brothers and sisters in Christ, Jesus calls us to an unfamiliar. To the unfamiliar. To the unpopular. Tinawag tayo ng Diyos sa isang bagay na hindi tayo sanay. Hindi popular. Yan ang panawagan sa atin ng Panginoon. We might go with the flow of the world. Maari po tayong sumunod kung ano po ang takbo ng mundong ito. But brothers and sisters in Christ, Jesus calls us to follow Him and not the world. Amen. Boats and nets may represent our comfort zones. But brothers and sisters in Christ, Jesus calls us to the uncomfortable and to the labor. Tinawag tayo ng Diyos para hindi maging komportable. That's why ang tunay na disciple ng ating Panginoon is always reliant to the Lord because He is always experiencing uncomfort sa buhay niya. Lord, by your grace, gagawin ko po ito. Marami pong mga tao, tinanggap ang tungkulin, hindi dahil gusto nila, kundi dahil gusto ng Panginoon. Marami pong mga tao, hindi nila pinangarap maglingkod sa simbahan, maglingkod sa Panginoon. Pero tinanggap nila ang tungkulin sapagkat alam nila yun ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Sabi ni Pastora Tess kanina sa kanyang panalangin, mahirap maging leader ng department, ng UFM, ng UFW, ng youth. Mahirap maging leader. Tama ba yun, Sister Gemma? Sister Billy? Di ba, Brother Ben? Mahirap maging leader? Mahirap maging leader. It's uncomfortable. It's difficult. But that is the calling that we have in Christ.
If you want to follow Jesus, take up your cross, ang sabi niya. Jesus calls us to the uncomfortable and to do the labor. Yes, tinawag sila ng Diyos, iniwanan nila ang kanilang mga lambat, pero meron pong binigay sa kanila na role ang Panginoon. I will make you fishers of men. Hindi sila tinawag ng Panginoon para umupo lamang at hahawak ng baston at magaganon-ganon. Hindi sila tinawag ng Panginoon para gawin ang bagay na yon. Hindi sila tinawag ng Panginoon para paglingkuran. Ilagay sa pedestal at luhuran ng mga tao. Alaya ng bulaklak, ng itlog, ng tinapay, ng manok, o kung ano-ano pa. Tinawag sila ng Panginoon to become fishers of men. We as leaders, we as Christians are also called by God to the unfamiliar, to the unpopular, to the uncomfortable, and to the labor. As His disciples, we are invited by Jesus to join Him in seeking and saving the lost. Di ba ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 28 verse 19? Pwede bang i-recite nating lahat ang verse na yan? Go ye, tayong lahat, go. Go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them, teaching them to obey the commandments I have given you. And lo, I am with you even to the very ends of the world. Sa mga officers at mga leaders ng iglesyang ito, it is a reminder for us. We are called by God, we are appointed in the ministry to serve and not to be served. To show our dedication and loyalty sa ating Panginoon through our sacrifices, through our smiles, though we are bleeding. Nakasmile pa rin, Sister Billy, kahit masakit. Abang yayay. Pero, nagsasmile gihapon. It is also an invitation for us to encounter the power of God, the miracles of God. Just imagine si Pedro. For how many years na siya ay nangingisda? But when he followed the Lord Jesus Christ, he experienced walking above the water. Di ba? Napakaganda. Napakaganda. Dahil sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon, yung once in a lifetime na kanyang experience, naranasan niya maglakad sa tubig. Hindi niya naranasan nung siya nangingisda lamang. Naranasan niya na sa buong magdamag wala silang nahuli. Ngunit nang sinabi ng ating Panginoon, ihulog niyo sa kabila ang inyong lambat. Halos hindi na po nila maalsa yung lambat sapagkat punong-puno ng isda ang kanila pong lambat na kanila pong nilagay sa tubig. Dahil sa kanilang pagsunod sa Panginoon, nakaranas sila ng abang kusog na subida sa ragat. Pero nung tumayo ang ating Panginoon at sinabi ng Panginoon, peace be still, na witness po nila, tumahimik yung dagat. Kung hindi sila sumunod sa Panginoon, hindi nila naranasan ang lahat ng ito. Pero dahil sumunod sila sa Panginoon, nakita nila, naranasan nila. Nakita nila ang ating Panginoon nag-ibang anyo doon sa Mount of Transfiguration because they follow the Lord Jesus Christ. If you want to experience miracles of God, begin to follow Jesus. If you want to experience miracles upon miracles, begin to follow Jesus. Sa nakraan, ingbadaan ninra. Sa nakraan, nagsunor sinra sa ato Ginoo. Obedience to the command opens opportunity for encounter with God. Noong isang araw, nagkwentuhan kami ng isang kapatid natin. Sabi niya, Pastor, nung ako'y tinanggap ko ang tungkulin, napakaraming mga bagay ang kanyang naranasan sa Diyos. Nakaranas siya ng comfort sa ating Panginoon. Yung mga bagay-bagay na hindi niya ina-expect, ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Yung mga bagay-bagay na hindi niya na-imagine, ipinaranas sa kanya ng Panginoon when he followed
the Lord Jesus Christ. To follow Jesus means not only to obey His command, not only to imitate His example, but to be like Him. So in obedience to this command, the early disciples sa Acts chapter 8 verse 4 ay nagsasabi ng ganito, they went everywhere preaching the word. Why? Because they obeyed the Lord Jesus Christ. So kag pangutana nga sing, hariin A kag inrom mga lambat, hariin A kag inrom mga rayapang, nasaan na? Where are your nets? Where are your boats? Is it with the Lord Jesus Christ? Or is it still on the waters? Are those still in the waters? Nasa tubig pa rin ba? O nasa ating Panginoong Hesus Kristo?